Tara mga kabayan, samahan niyo akong muli sa continuation ng ating memories tungkol sa Paris tour namin. Kakamayin natin ang description nito. I will try my best na i-describe sa inyo ang mga karanasan namin sa Paris tour. Sa episode natin ngayon, tingnan natin yung loob ng Louvre Museum. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero mas magandang mag-pronounce ang mga French talaga. Louvre Museum. So, ang Louvre Museum ay isa sa pinakamalaking museum sa buong mundo at tingnan natin ang loob nito. Tara, pasok tayo. Kapag magtutour ka ng Paris, hindi pwedeng iwanan sa itinerary ang Louvre Museum. Ang Louvre Museum, isa siyang malaking landmark talaga. And so far, it's the world's largest museum. And it has a very long history. Kailangan nating maintindihan na noong mga unang panahon, around 1190, ang role talaga ng Louvre Museum ay fortress. Isa siyang parang siya yung boundary na nagpo-protect talaga sa Paris. Pero over time, yung mga French kings, transform nila ang Louvre into a royal palace. Kaya maraming nadagdag ng mga grand architectural features. During the French Revolution of 1793, nag-reopen ang Louvre Museum, and this time as a public museum. Grabe ang laman ng museum na ito. Sinasabi na there are about 480,000 artworks na nasa loob ng museum, spanning millennia and civilizations. So, may mga artifacts galing sa ancient Egyptian civilization, mga masterpieces ng Renaissance, at marami pang iba na na kapag meron kang sense of artistry, ma-appreciate mo talaga. If you aim daw, kung sinasabi nila na 1 minute lang ang spend mo sa isang artwork, aabutin ka ng 100 days para makita lahat ng ng artwork sa loob nito. Ang nakikita nyo po ay yung pyramid. So, yung pyramid na yon, controversial yon kasi nilagay yon noong 1989 lang. Around 1980s, natapos mga 1989. Tapos, grabe ang criticism nito. Siguro dahil parang kumbaga hindi siya related masyado, di ba? Grabe ang classical appeal ng museum, tapos biglang lalagyan mo na parang modern pyramid. Pero eventually naging bahagi na rin yan ng Louvre Museum. So, ang Louvre Museum ngayon, sinasabi nila na marami na actually. May isa sa Abu Dhabi, I guess. And kung saan-saan pa na pinagpaplanuhan nilang i-construct. Meron ding mga katatakutan ang Louvre Museum. Sinasabi nila na may mga whispers of ghostly activity ang Louvre Museum. May mga eerie touch na kahit yung mga ibang visitors, mga staff ng museum, nagbigay sila ng reports about strange phenomena and occurrences. So, kaya malamang may mga resident spirits talaga sa Louvre Museum. I think naging bahagi siya na tradisyon, naging bahagi siya ng pagiging very interesting nitong museum na to.
grabe ang yaman ng museum na ito. It's a priceless treasure trove, kaya highly guarded po ito. Sa dami ba naman ng artwork na nandito, talagang mamamangha ka. Ang sinasabi nila na ang value nito ngayon is around 45.5 billion US dollars. So, I think ito yung ito yung most expensive na assemblage of art in the whole world. Syempre ang Louvre Museum is also known for some very, very interesting artwork. For example, yung si Venus. Pero hindi ko narating yung area ni Venus kung saan siya naka-display. Pero si Venus is one very interesting artwork. Kung matatandaan natin, si Venus is known for yung missing arm. Ayun. At ang isa pa, na napaka-traffic during the time na pumunta kami. I think ito yung lugar na pinaka-traffic na dapat yung marating din pag pupunta kayo ng Louvre Museum is yung Mona Lisa. So, yun. Maliit lang ang Mona Lisa. Kung nakikita nyo, sa dami ng tao na yan, yung nasa likod na yun, yun ang artwork na Mona Lisa. Ayun. So, isa siya sa most famous attraction. Grabe ang security, pero grabe rin ang tao. I think lahat ng turistang mapupunta ng Paris dapat makita face to face si Mona Lisa. Ayun. So, ito yung Mona Lisa na, ayan, si Mona Lisa ay obra maestra ni Leonardo da Vinci. Yun, marami pang ibang mga famous artists na nagbigay ng contribution nila sa Louvre Museum that makes it a cultural and historical landmark talaga sa Paris. Ayun, sinasabi rin si Mona Lisa is a stolen smile kasi noong 1911, I guess, bigla na lang siyang nawala. Biglang nag-disappear. And then 2 years after, biglang nakabalik na. Pero walang nasampahan ng kaso kasi walang nakakaalam kung sino naman talaga ang nagnakaw at bumalik sa ninakaw na Mona Lisa. Ayun. So, ang Louvre Museum is also an artistic sanctuary during the World War II. Kaya kung makikita natin, may maraming mga sections ng Louvre Museum na ang artwork ay tungkol sa war. It's very accessible to everyone. In fact, kapag art teacher ka, magpakita ka lang ng ID na naka-indicate na art teacher ka, libre kang pumasok sa Louvre Museum. But this is a time tour. Kasi grabe, dahil nga siguro sa dami ng tao na pumupunta every day. Ayan. So, yan po ang tungkol sa Louvre Museum. Hindi ko man ipakita sa inyo lahat, pero nabigyan ko kayo ng glimpse kung ano ang nasa loob ng isa sa pinakamalaking museum sa Paris at sa buong mundo. At yan po ang episode natin tungkol sa Louvre Museum
bahagi ng Paris tour namin na sinishare ko sa inyo. Memories of the past ito, pero sana meron kayong nakuhang mga konting kaalaman at mga hint kung may plano rin kayong pumunta sa Paris. Ang Paris maganda, I think any season okay lang naman. Pero maganda during the time na pumunta kami doon dahil hindi masyadong breezy pa pero hindi masyadong mainit. Mga around end of May yon. Papasok pa lang mid-spring pa lang sa Europe. Kaya sana nag-enjoy kayo at ma-inspire kayong magbakasyon sa Paris.